أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين أتوا ربهم بقلب سليم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقواه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزح
زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال رسول صلى الله عليه وسلم الموت رحمة للمؤمنين. صدق الله وصدق رسول صلى الله عليه وسلم. Ang lahat ng papuri at pasasalamat, ito ay nababagay na ukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil siyang Allah subhanahu wa ta'ala nagmamayari ng lahat, naghahari sa lahat, at siyang lumikha ng lahat. Sino man ang nabigyan ng Allah ta'ala ng patnubay o hidayat, wala nang makakaligaw ng kanyang landas. Ngunit ang sino man ang iniligaw ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang pamamaraan sa buhay, wala nang makakabigay sa kanya ng hidayat. Dahil dito tayo magsasaksi, walang ibang Diyos sa sambahin maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala na nag-isa. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kompleto, samad. Ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi siya pinanganak, lalong-lalo na hindi siya mananganak. Ang Allah subhanahu wa ta'ala wala siyang katulad, wala siyang tutularan at walang makakatulad sa kanya. Magsaksi din tayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na huling propeta pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung saan ang lahat ng pagmumukha ng kanyang pamumuhay ay patnubay para sa akin. Sadyang ang dunya ganito na. Salimot, magulo, at hindi natin maintindihan. Ngunit meron tayong isang buhay binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala upang gamitin sa mundo. At isang araw tayo lahat maglalakad. Isipin mo na lang 100 years from today. 100 taon dumaan ang araw na ito. Wala na tayo lahat. Ang pinapasukan natin, nagtatrabaho ang lahat, bagong taon naman ang darating. Ibig sabihin ng mundo sadyang dadaanan lang ito. Hindi ito kung matagalan. At hindi tayo nilikha ng Allah Ta'ala para dito. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Al-Qudsi, innamat dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Ang dunya, katotohanan ng dunya itong mundo ay nilikha namin para sa inyo. Ngunit kayo mga manusia ay nilikha namin para sa akhirat. Ibig sabihin hindi dito ang buhay natin. Huwag natin sukatin ang estado ng buhay natin sa mundo. Dahil ito ay wala. Sinabi ng Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Lahat ng may buhay dadaan ng kamatayan. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. At kung ano man ang nagawa mo dito sa dunya, yun ang basihan ng buhay mo sa kabilang buhay. At kung gusto natin ng tagumpay, isipin mo sa isang ayat, 4 na bagay ang binigay ng Allah. Pangatlo, pamanzun siya rin na. Ang tagumpay natin, kung sinong nakaligtas ng nar at sa kanya, Udkhila al-jannata faqad faz. At sila ay papasukin namin ng paraiso bilang kanilang tagumpay. At ang huling warning ng Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ang lahat ng itsura, ng pamumuhay, klase ng pamumuhay, pagmumukha ng buwan, lahat ito ay pandilin lang. Naging mayaman ka, may pagsubok din ibibigay mo. Nahirap ka, may pagsubok. Kahit anong klase ng pamumuhay mo, dadaan ka sa pagsubok upang masubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sino sa atin ang gumagawa ng ito. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nilikha ng Allah ta'ala ang kamatayan at muling pagkabuhay at sa pagitan ng dalawang bagay niyan upang masubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sino sa atin ang gumawa ng ito. Tandaan natin mga kapatid, tayo lahat mga tao, sabay tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi isa-isa. Sabay ang uro natin. At nilikha tayo ng Allah ta'ala sa isang lugar sa paraiso. Experimental para. Kasama natin ang lahat ng propeta, sabay tayo lahat. At sa lugar na yun, wala tayong problema. Walang ibadah, walang pinagutos, walang pinagbabawal. Kung anong kailangan mo, gamitin mo lang ang may gusto mo lang darating at darating. Dahil paraiso yun. Wala kang tatay, wala kang nanay, walang asawa, walang kapatid, walang pinsan, walang amo, wala kang trabaho. Pantay-pantay ang lahat.
So doon natin nakita sa lugar na yun, tinatawag ng mga iba, alam mo ro. Yun ang alam, ang lugar kung saan ang mga nyawa natin, ang ro natin na doon. Lahat tayo sabay-sabay. Mula ng isang unang tao pinapunta dito, hanggang huling tao darating sa mundo, sabay tayo lahat. Classmate tayo lahat. Na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. At doon nakita natin ang kudra irada ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lakas at kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At doon din sa panahon na yun, na humarap sa atin ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ang tanong ngayon, alastu birabbikum. Hindi ba ako ang inyong Rab? Ako ang inyong Diyos. Ako ang inyong Panginoon. Akong tagilikha, akong gumawa, akong dapat sasambahin mo. Alastu birabbikum. Doon, wala tayong magdadalawang isip. Agad tayo sumagot, qalu bala shahidna. Ang sagot natin lahat, bala. Ibig sabihin, yes. Opo. Totoo. Ikaw ang aming Panginoon at kami ay nagsasaksi. Dahil tayo lahat nagsaksi sa panahon niya, nilagay tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagsagot. Meron tayong apat na alam, lugar ng tadaanan. Alam ar-ruh, alam ar-rahim, alam ad-dunya, at alam al-akhirah. Apat na yun. At nandun tayo sa alam ar-ruh. Ayaw man natin umalis dahil sa ganda ng buhay. Walang problema. Walang init, walang gutom, walang pagod, walang trabaho. Mag-i-enjoy ka lang. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala ang dapat masusunod dahil siya ay Malik. Siyang sultan, siyang nagpo-program, at siyang gumawa ng kadar. Isa-isa tayo nilipat mula sa alam ar-ruh papunta sa alam ar-rahim. Sa tiyan ng ating magulang. Ayaw natin umalis, pero pinaalis tayo natin. Nung nandito na tayo sa loob ng sinapupunan ng ating magulang, ayaw naman natin umalis kasi maganda na ito. Doon ka sa loob, sadyang lumalaki kaya hindi mo kailangan maghanap buhay. Pero hindi ka rin pwede tumigil yan. Pag-abot ng isang bulan sa ayaw at sa gusto mo, buhay o patay man, kailangan mong lumakas. Kasi hindi ka pwede manirahan sa loob, delikado ang mother. Pangatlo, alam mo dunya, nandito na tayo. So nandito ka sa dunya, nakahanap ka ng yaman, asawa, pamilya, ayaw mo na naman umalis sa dunya. Pagkakasakit ka, ayaw mo mamatay. Pero sa ayaw matayan, kung paano, kailan, hindi natin alam. Pero pag oras mo na paalisin ng Allah sa mundo, paalisin ka na. Yun ay kamala, maiwan mo ang lahat ng bagay na minamahal. At sayaw mo lang ka. At doon sa loob ng kubot, ang unang tanong doon, man rabbuka. Sino ang Rabb? Tandaan niyo yung kalima Rabb. Man rabbuka. Ang unang tanong sa atin doon, alastu bi Rabb. Nandun din yung Rabb. So kung titingnan mo sa Asmaul Husna, walang Rabb. Pero 99 lang siya. Sabi ng mga ulama, ang ika-100 o umpisa ng pangalan ng Allah ay Rabb. Kaya sa loob ng Quran, Rabbana, Rabbana, Rabbi, Rabb. Ang tawag lahat ng mga propeta ay Rabb. Dahil ang Rabb ang Allah subhanahu wa ta'ala. Na dyan nang galing ang lahat na 99 names. At ang unang tanong sa iyo sa loob ng Quran, man Rabbuka. Kasi nung tinanong tayo mismo Allah subhanahu wa ta'ala ang tanong, alastu bi rabbikum. At sumaksi tayo agad, kalu bala siya. Sinaksiyan natin, walang magdadalawang isip, ikaw ya Allah, ang Panginoon na dapat namin susunod. Kaya kung totoo yung pagsyahada mo, sa oras na yun, nilagay tayo ng Allah ng pagsubok. Dinaan tayo sa alam rahim, alam mo. Ngayon nandito sa din, pinapaulit sa iyo ang pagsyahada. Tinuturuan ka ng Allah. Kasi alam niyo, pag mag-review ka, exam, test, papel lang ang hawak mo at saka pencil. Magsusulat ka. Kung pumasa ka, wala kang kodigo, hindi pwede. Sa loob ng kubur din, tatanungin ka, ikaw lang mag-isa. Man Rabb. So paano natin masasagot yung sagot sa loob? Huwag dito tayo tatanungin sa mundo kahit bata. Sinong Panginoon? Allah.
Tayo lahat, Allah, Allah, Allah. Pero sa loob ng kubur, wala nang pwede magsalita kahit dila natin. Kung hindi ang ating amal ang magsasagot. Hindi tayo, pero ang ating sambahayan, ang ating puasa, ang ating zakat, ang ating naamal ang sasagot. Na kung ngayon, pag papasok tayo sa kubur, wala tayong ibadat, sino sasagot? Pag bumagsak ka, mahirapan ka sa loob ng kubur. Kaya lang ang Allah subhanahu wa ta'ala masyadong mapagmahal. Dito sa dunya, tinuruan tayo ng Allah kung paano natin sagutin. Man rabbuka. Dahil yan ay pagsubok. Tandaan mo yung man rabbuka, hindi na ang nagtanong Allah, malaikat na lang. Doon sa Al-Amru, Allah subhanahu wa ta'ala, alastu, ibig sabihin nandyan siya present. Alastu, hindi ba ako? Dito, ang tanong siya sa loob ng kubur, sinong Rabb? Sinong bumubuhay sa iyo? Sinong nagpalangit sa iyo? Sinong nagbigay sa iyo ng lahat ng ito ng ano pang meron ngayon? Ito ang tanong. Kaya kung dito sa dunya, ang iniisip mo ang bumubuhay sa akin itong trabaho ko, bilang isang guard, sinong bumubuhay? Ang sagot-sagot mo, guard. Guard ko Rabbi. Ang Panginoon ko ay pagka-guard. Kahirapan ka. Kaya dito sa dunya, tinuturuan tayo ng Allah paano natin masasagot ang lahat. Paano? Pag tumayo ka ng sambayan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sa tayo mo, pag tinanong ka man, Rabbul Alamin. Pag ruku mo, Subhana Rabbil Azim. Man Rabbuka, Rabbul Alamin. Pag itidal mo, Rabbana walakal hamd. Pag sujud mo, Subhana Rabbil A'la. Pag upo mo, Rabbik Firdi. Ibig sabihin, lahat ng galaw mo sa sambahayang tinuturuan ka kung paano mo masasagot ng tama ang katanungan sa loob ng kubur. Ngayon, kung hindi ka nagsambahayan, anong sasagot mo? Ibig sabihin, mag-take ka ng exam, pero hindi ka nag-aral, hindi ka nag-take. Dahil ang sambahayang, mga kapatid, hindi siya ordinaryong bagay. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sambayan, ang siyang pipigil sa iyo, magpapaalis sa iyo, magpuprotect sa iyo sa gawain na nakakahiya at gawain pagmungkar, paglaban sa kautusan ng Allah. Kaya imposible sa isang tao maiwasan niya ang lahat ng kasamaan kung hindi siya nagsasambayan. Sambahayan ang pinakamalaking protection ng isang Muslim sa mundo. Kaya sa lahat ng oras, kailangan priority ng buhay mong sambahayan. Dahil ang rizki mo nandyan nang gagaling. Ang pagmamahal ng Allah, ang kapatawaran ng Allah sumama sa sambahayan. Ngayon, nandito tayo sa dunia. Doon sa kabilang buhay, doon sa Al-Amru, nakikita natin ang lakas ang pudat ng Allah. Ngayon lumipat tayo sa mundo. Sa loob ng tiyan ng ating magulang, ginawan tayo ng paa, kamay, mata, lahat ng parte ng katawan. Kung isip-isipin mo magtatanong ka, hanin ko ang kamay sa loob ng tiyan, wala ka namang hawa. Anin mo yung paa, wala ka namang pupuntahan, hindi nakasilid ka lang. Anong titingnan mo? Puro naman dyan. Ibig sabihin, lahat ng organs na ginawa sa iyo ng Allah, unfunctional. Hindi mo kailangan sa loob ng tiyan. Pero nang nandito ka na sa dunia, ngayon mo na-realize kung gaano kahalaga ang ginawa mo. Pag pala pinanganak ka walang pa, hindi ka makakalakad. Pag pinanganak ka walang mata, hindi ka makakakita. Ang lahat ng sa loob ng tiyan nilabas mo, wala, hindi mo na maibabalik. Wala nang tao pwede balik ulit sa loob ng tiyan ng kanyang nanay pang gawan ng paa, gawan ng kamay, gawan ng mata. Ibig sabihin, dahil maganda ang paggawa, ngayon mo lang nagagamit. Kung saan siya nilikha, hindi mo magagamit. Pero paglabas mo sa bodega na yun, dito mo siya magagamit. Ang tanong, ang sambahayan ba? Inuutos sa atin ng Allah, sambayan ka ng sambayan, nakakapera ka ba? Hindi. Lumayaman ka ba? Tumataas bang? Hindi. Pero ang sambahayan na yan, pag pumasok ka sa loob ng kubur, wala kang sambahayan, walang sasagot.
Walang ibadat. Kung saan ang mga ibadat ay ang passport mo papunta sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sa mundo, walang problema. Hindi ka magsasabahin, walang problema. Pero tanda mo, parang paa din yan. Kailangan dito, buuin mo ang sarili mo ng ibadat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walang dahilan. Ang mga sahabat, kasama ng Rasul sallallahu iba-ibang kanilang kalagayan sa buhay. Meron mayaman, meron mahirap, may pilay, may bulag. Lahat din kung anong tao meron din sa panahon nila. Pero ang lahat sila, kahit ni isang sambahay hindi nawawala. Meron isang tao, sabi ng Rasul sallallahu gusto niyo ba makita ang tao surga? Sabi ng isang sahabi, gusto namin. Tinuro ng Rasul ang isang tao na mahirap. Ngayon, tiningnan ng sabi kung anong qualification ng tao na ito, bakit tao surga. Tinitingnan niya, nagtitinda lang sa sidewalk, nagbubukas, tapos umalis. Wala siyang makita ang ibadat na malaki tulad ng inaasahan ng iba. Hanggang nagpretend siya, sabi niya, kapatid, ako ay taga-ibang lugar. Musafir. Baka pwede ako tumira sa iyo. Sabi na pwede. So tumira siya sa bahay ng tao na binabantayan niya. Hindi din nagtatahadyo. Hindi din nagdudua tulad nila. Ano kayang quality ng tao nito? Bakit sinabi ng Rasul na tao surga? Kinabukasan sabi ng kapatid, hindi talaga ako taga-ibang lugar, taga rito. Pero minanmanan kita, tinignan kita, inobserban kita. Bakit sinabi ng Rasul na tao surga? Subhanallah, sabi nga, hindi ko alam yun. Na ako ay sinabi ng Rasul tao surga. Sabi na, anong sekreto nito? Sabi na, wala. Ang ginagawa ko lang, sabi niya, nagbebenta ako sa site. Pero kung dumarating ng azan, ang waktu ng sala, sinasarado ko ng kanya. Kahit meron pang bibili ang sinasabi niya, kapatid, tinawag na ako ng nagbang-may-ari sa akin. Pero kung gusto niyo bumili, pagkatapos ko magsala, dito rin ako ulit magbebenta. Ibig sabihin, yung pagsasambayan. At sabi niya, pag natulog ako sa gabi, nakahiga na, tumama na yung ulo ko sa unan, hindi ko pa pinipikit yung mata ko. Iniisip ko yung nagawa ko mula umaga hanggang dumating ako sa higaan. Kung meron akong tao nakagalitan, nagalit ako sa kanya, tatayo ako muli at pupuntahan ko yung tao na hihingi ako sa kanya ng kapatawaran. Hindi ko itutulog yung alitan namin. At kung meron akong taong pinakagalitan, nagalit ako sa kanya, uupo ako at magdudaya lang pinatawad ko ng tao. Ibig sabihin, hindi ako natutulog. Merong galit sa akin. Napakasimpleng buhay. Napakasimpleng kunin ang reda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, mga kapatid namin sa alam, nandito tayo sa mundo, i-priority natin sa mga tayo natin. Kung mahal natin ang pamilya natin, sabihan natin ang magsasambayan sila. Dahil ang sambayan ang pinakamahalagang bagay. Kung saan ang bawat galaw, tinuturuan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. At maliban doon, kung maintindihan natin ang Allahu Akbar sa azan, tinatawag na takbiratul ihram at takbiratul intikali, ang bawat galaw mo meron siyang Allahu Akbar. Anong ibig sabihin? Pag titingnan natin sa meaning, sa tausog, Allah ay dakuna, malayo Allah makabasa. Sa Tagalog, Allah ay dakila. Sa English, God is great. Ang akbar ay hindi sifat ng Allah. Hindi siya quality ng Allah. Nilagay siyang Allahu Akbar, yung Allah na sa taas, ang susunod akbar. Ang ibig sabihin nun, akbar yung ikaw. Yung gawain mo mahalaga sa iyo. Kasi Allahu Akbar, ibig sabihin ng Allah ang mas mahalaga sa anuman ginagawa. Ang Allah Ta'ala mahalaga kahit simple. Kaya ang rulings ng nag-aazan, walang dapat dua binabasa bago mag-azan. Kahit bismillah. Dahil ang sinasabi mo, Allahu Akbar, Allahu Akbar. May dua pagkatapos ng magbang. Pero bago magbang, walang binabasa. Kaya yung sinasabing Allahu Akbar, ibig sabihin ng Allah Ta'ala,
ay mas dakila sa anumang bagay na yung sabi mo, busy ako, hindi mong kasambayan. Allah Akbar. Mas malaki ang Allah. Mas dakila ang Allah kaysa kabisihan. Mas dakila ang Allah kaysa sa lahat ng problema. Pag pumalik ka sa Allah, talang lahat ng dili. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nagbibigay ng problema, nagbibigay ng yaman, ng kahirapan. Sabi ng Allah sa loob ng Quran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Sabihin mo sa kanila, ya Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala ang king, sultan, at siya ang naglalagay sa tao na magiging sultan. Wa tanzilul mulka mimman tasha. At Allah Ta'ala ang nag-aalis ng kanilang pagtaking, pagkalitan. Wa tuzillu man tasha, wa tuizzu man tasha. At Allah subhanahu wa ta'ala ang bibigay ng paggalang kung sino mga dapat igalang. Allah Ta'ala ang nagbibigay. At sino may papahiya, Allah Ta'ala ang nagbibigay. Kaya kailangan ng lahat, ibigay natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano mang klaseng buhay tayo, basta ang Allah ay dakila. Kung mahirap ka, sabi mo, mas malaki ang, mas mahirap, mas dakila ang kapahirapan ibibigay ng Allah kung hindi ko ito na-survive ang hirap. Kung mayaman ka, mas malaki ang yaman ibibigay ng Allah kaysa yaman na hawakan mo. Ibig sabihin, kahit sa anong estado ng buhay mo, mas dakila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, kahit saan tayo na po, huwag natin kalimutan ang sambayan. Meron kayong nakikita sa social media kasi ngayon laganap na isang security nagsasambayan sa gilid ng Jollibee. At minsan, Fajar time, magdadrive kami, dumaan kami ng isang pagkainan. So yung isang lalaki na yun, iniwanan niya yung bag. So na-alarm yung security. Bakit siya nag-iwan ng backpack at nawala siya? So pumunta na rin kami anong problema. Sabi, relax, tingnan natin. Matagal bumalik. Pagbalik ng tao, tinanong namin, bakit ka nag-iwan ng bag? Ay sir, sabi niya, balik Islam po ako. At ako ay nag-ablution. Fajar time. At dala niya yung bag niya lumabas sa Commonwealth. Naglagay siya na sa Jeddah. Nagsambayang sa tabing kalsada. Yung pala, isa sa crew ng ABS-CBN. Malaking kumpanya pero hindi nawawala yung sambayan. Subhanallah. Kaya halos lahat ng nagtatrabaho na mga Muslim kasi mababait sila. Ang pagiging mabait ng isang Muslim kung siya ay sumusunod sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid namin sa agama, huwag natin kaligtaan, bigyan natin ng halaga yung sambayan. Dahil itong buhay natin, ito ang mag-guide sa atin. Ito ang magiging dahilan na ang lahat ng problema natin magkakaroon ng solusyon. Ang lahat ng kahirapan, tingnan mo Bilal radhiyallahu anhu. Ang Bilal radhiyallahu anhu, nung bago pa siya sa Islam, na sinasabi sa kanya ng mga Quraysh, alisin mo yung pagka-Muslim, kundi mamamatay ka. Binibilad siya sa mainit. Alam niyo, umabot ang 52. Nung nasa Saudi ako, umabot ang 52 ang init ng araw. Sa atin ngayon, 36 lang. Nahirapan na tayo. Saudi, 52. At tingnan niyo ang Bilal, nilalagay siya sa mainit, nilalagyan pa ng bato. At ang sabi ng Bilal, ahad, ahad, ahad. Pero kinwento ng Bilal sa kanyang kwento. Sabi na nung pinapahirapan nila, sa mainit, nilalatigo, nilagyan ng bato. Pero ang pakiramdam ko, pinalitan ng Allah. Ang pakiramdam ng Bilal na tinitingnan ng tao siya ay nahirapan. Pero ang pakiramdam, sarap yung hangin at wala ka sabi na kinakatakutan na matitinig ka sa pinagtatakutan. Ganun ang pakiramdam binigay sa kanya ng Allah. Kaya tayo, makita mong isang Muslim na nag-iibada, titingnan mo siya mahirap, akala mo lang. Pero ang pakiramdam niya, may rida siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpapasalamat siya. Kaya sa lahat ng bagay, isa lang ang sasalubong natin. La in sakartum la ajidan natin. Sabi ng Allah, walang anumang bagay pinapasalamatan ng aking alipin kundi ko ay pararamihin ko pa sa kanyang kabutihan. Wala in kafartum inna adhabi lasyadid. Ngunit kung hindi kayo nagpasalamat sa Allah, naging marahas, naging mareklamo, hindi ka nagpasalamat, pararatingan ka ng Allah ng kahirapan. Ang simpleng init ng araw, magbibigay ng init ng ulo mo, magkakaproblema, maging dahilan ng away.
Pero kung ikaw bariman, yung init ng araw, gagawin pa ng Allah na magkakabuo-buo kayo magtutulungan. Kaya ang lahat ng bagay solusyon natin, alhamdulillah. Wala tayong dapat bagay na pinaparating ng Allah na inaayaw. Basta yan ay nasa tama, nasa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sana mga kapatid namin sa akin, maging tama yung pamamaraan. Paano natin ito makukuha? Kailangan natin pag-aralan. Pag-aaral tayo. Pag-aralan natin maraming mga books, libro, nasa YouTube lahat. Kung paano mamuhay ang Islam. Paano mamuhay ang Islam. Sa Saudi, meron isang driver na Christian. Habang nag-drive siya, sabi ng amo na huminto, ito mo muna. Bumaba yung amo niya. At tinanggal yung bato nasa gitna ng kalsada. Sabi na, boss, bakit hindi mo na lang ako ang inutusan? Kasi ako naman ay empleyado mo. Sabi niya, ang pag-alis ng bato o anumang bagay na kasagabal sa dadaanan ng tao, responsibilidad ng isang Muslim. Kaya sabi niya, hindi ka Muslim, ako yung Muslim. Kaya, responsibilidad ko yun. So, nung narinig yun ng taon na isang hindi Muslim, nag-Muslim. So, ang pagsunod sa kagustuhan ng Allah sa pamaraan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ang maghahatak sa tao na makikita nilang kagandahan ng Islam. Hindi tayo. Hindi bilang isang Tauso, hindi bilang isang Irano, hindi bilang isang Maranao o Maguindanao. Pero ang naghahatak sa tao na ma-realize silang kagandahan ng Islam bilang isang Muslim. Lately, bago lang nangyari, meron isang mayaman na tao nagtuturis, napunta siya ng Dubai. Pagpunta na ng Dubai, paglabas na ng hotel, pumasa ng taxi. Naisip ng driver, wala namang pinakamahalaga ng lugar kundi masjid. So dadalhin siya sa Grand Mosque at nagpatugtog siya ng music. Habang nakikinig yung tao, sabi na, anong klaseng music yan? Napakaganda. Parang naririnig ko, nawawala yung problema ko, gumagandang pakiramdam ko, sabi na hindi music yan. Quran. Pinatugtugan niya ng Quran. So sabi ng tao na yun, saan mo ko dadalhin? Sabi niya sa mosque. Sa taas pa lang ng taxi, sabi na gusto ko nang maging Muslim. Nang dumating siya doon kasi tourist spot, marami siya nakilala mga kaibigan. Sabi na Muslim. Sabi na, huwag kang Muslim. Sabi ng ibang mga Christian, huwag kang Muslim. Kasi pag nag-Muslim ka, pagbalik mo sa Amerika, yung trabaho mo mawawala kasi Muslim ka na. Alam mo sabi niya, sa panahon na ito, hindi pa siya Muslim. Yung papunta pa lang siya mag-Muslim. Kahit sabi niya, opera na ko ng $1 billion. Hindi ko tatanggapin ko ang pag-Muslim. Isang kapwa, napakahalaga sa kanilang pagiging Muslim. $1 billion, hindi niya pagpapalit. Na yung papunta pa lang siya mag-Muslim. Tayo Muslim na. Bakit walang halaga sa atin ang Islam? Kadahilanan, hindi natin alam. Hindi natin alam kung gaano halaga ang Islam. Tulad ng isang tao namin, nangingisda. So, sisid siya ng sisid, nakakuha siya ng iba't ibang klase ng bato. Naubusan na rin siya ng pain, so dumami ang isda, pinambabato na yung bato na yun, kapalit ang isda. Pagdating niya sa bahay, ilang bato na lang natira, sabi niya sa misis niya, meron akong, ano to sabi niya, bato na pulot ko, pinambato ko ng isda. Nang dinala nila sa concept, yung bato pala, isang mahalagang bato, na napakamahal. Sabi ng concept, kahit ibigay ko sa iyo ang konsya at lahat, hindi ko kaya bayaran. Umiiyak siya. Sabi na bayaran ko sa iyo, nang in-offer sa kanya, bayaran siya 1 million. Ang isang bato. Umiiyak siya. Sabi na 2 milyon, lalo siyang umiiyak. 3 milyon, lalo siyang umiiyak. Sabi na wala na akong may offer, kahit ibayad ko sa iyo kung tindahan ko at laman nito, hindi ko mababayaran. Bakit ka umiyak? Sabi niya, maraming bato kanya. Pero pinagbabato ko lang, tinatapon. Yun ang pinagsisisi. Kaya sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, walang pagsisisihan ng umat na sa kabilang buwan, kundi ang mga oras nila na hindi nagamit sa ibadat sa Allah. Yun ang pagsisisi.
Kung gaano kahalaga. Dahil ang magsabi ka lang ng isang subhanallah, khairum minad dunya wa ma fiha. Isang salitang subhanallah, higit mabuti kaysa sa dunya at ang kanyang laman. Kaya ang dami nating oras na sasayang. Hindi natin kasi alam kung gaano kahalaga ang oras natin sa mundo. Sa kabilang buhay. Kung saan ang kailangan mo sa kabilang buhay ang ibadah. Kasi sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Sa araw na yun, sa araw ng paghukom, Yawmul Qiyamah, wala nang saysay, wala nang halaga, wala nang kabuluhan ang iyong pamilya. Pamilya mo, mayor, gobyerno, congress, meron kang maraming anak, wala nang saysay. At ang yaman mo, milyon, bilyon, trilyon, wala nang halaga, wala nang saysay. Illa man atallah. Maliban sa mga tao nagtataat sa Allah. Bikalbing salim. At ang puso nilang malinis. So ang pagtaat sa Allah, nakakalinis ng puso. Dahil ang puso natin ay bahay ng Allah. Kalbong mu'minun, bato. Ang puso ng mga mu'min ay bahay ng Allah. Kaya huwag mong lagyan ng anumang bagay pagmamahal dito. Kailangan na nakalagay dito pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga magulang, mga kapatid namin sa akin, huwag natin sayangin ang oras natin. Lahat nagtatrabaho. Meron nangangalakal, meron nagtatrabaho ng contractor bilang isang carpenter. Lahat, hindi lang tayo. Iba-iba lang ang napapasukan natin. At hindi dahilan ang trabaho na yan para iwasan mo ang responsibilidad mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Meron unang panahon, isang tao nagtatrabaho, ay namamasukan. Pinagkatiwalaan ang ganitong lupa. Tapos minamanmanan siya ng boss niya, sa gabi lumalabas. Sabi niya, may ginagawa ito yung tama. Gabi-gabi lumalabas siya, pumunta siya sa isang lugar. At isang gabi sinundan siya ng kanyang amo. Nung nakita ng amo niya, siya ay nagdudua sa Allah. At ang dua niya, Ya Allah, patawarin mo ako. Dahil ang araw ng buhay ko, hindi ko na ibibigay pagsilbisyo sa iyo. Dahil tao lang ako at nangangamuhan sa kapwa kong tao. Meron siyang responsibilidad dahil tao. Sabi na, tanggapin mo itong gabi ko na pag-ibadat ko sa iyo. Nung narinig ng amo niya, subhanallah, sabi niya, ako palang naging dahilan na yung araw na hindi ka nakapag-ibadat sa Allah. Kaya ang ginawa ng amo niya, hinati yung yaman at binigay sa kanyang kalaki ng yaman. Sabi na, hindi ka na alipin. Ibig sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung may takot tayo sa Allah, magkaroon lang ang puso natin ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, ibibigay na lang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sino man, kung magkaroon ka ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Ibig sabihin, wa may yattaqillaha. Sino man ang nagkaroon ng takot sa Allah, ang lahat ng problema mo, gagawan lahat ng Allah ng daan, ng paraan. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. At ang gagawin ba ng Allah, bibigyan ka niya ng rizki mula kung saan hindi mo alam kung saan nanggagaling. Bibigyan ka ng Allah ng rizki. Kaya ang tanging solusyon sa buhay natin ay magkaroon tayo ng takot sa Allah. Kahit ano, huwag mo lang intindihin kung anong estado mo sa buhay. Wala ka nang pakialam dito. Program ng Allah. Kadar ng Allah, diyan ka nilagay ng Allah, hindi mo pinili yan. Allah Ta'ala ang may gusto maging Pilipino ka. Kung tutusin, gusto natin maging Amerikano. At dito rin sa Pilipinas, hindi ka ginawang Tagalog, ginawa kang Tausug, ginawa kang Irano, wala ka rin kagustuhan. Paglabas mo, hindi mo rin nabilang na tatay mo, minanay tatay mo. Kuminsan may kapatid ka, may pinsan ka pa. Ibig sabihin, hindi ikaw ang pumili ng lahat ng ito. Kundi ito ay kagustuhan ng Allah upang ikaw masubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung anong gagawin mo.
Ipagpapatuloy mo ba yung sinumpaan mo, alastu bi rabbikum, qalu bala, shahidna. Kami ala naniniwala na wala ng ibang Diyos ikaw at nagsasaksi kami. Yung pagsasadat natin dito, second time na lang yan. Nauna tayo nagsaksi sa Alamaro. Pinili ng Allah kung saan kayo lalagay bilang isang pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang estado natin sa buhay ngayon, nasa pagsubok ng Allah kung sino sa atin ang pumasa. At ang pagsubok nilagay ng Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Hindi ako naglika ng jinn at mga manusa, ngunit ang gawin nila ay sambahin lang ako. So sa lahat ng estado ng buhay, wala kang dapat pangunahing bagay gagawin kundi sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. That will make you complete. Pag ginawa mo yun, kahit na ikaw isang ang Bilal radhiyallahu anhu, isang mahirap, pero hanggang ngayon, ang pangalan ng Bilal binabanggit. Pag nakadyan, Bilal. Pag binabanggit ang pangalan ng Bilal, radhiyallahu anhu. Mahirap na tao, walang makain. Hinihimatay sa gutom. Pero anong estado binigay sa kanya ng Allah? Sabi ng Rasul sallallahu ng pag-miraj ko, Bilal, anong sekreto mo? Kasi nung nandun ako sa langit, sa paraiso, naririnig ko yung paa mo. Naglalakad sa loob. Buhay pang Bilal. Subhanallah. Ang Allah Ta'ala ang sultan ng lahat ng sultan. Kaya wala tayong dapat tinitin. Itong master doon na pagsubok. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin ang ra'in. Sabi ng Rasul sallallahu lahat kayo ay binigyan ng responsibilidad. At itatanong yan sa inyo. Kung naging tatay ka, itatanong sa iyo kung paano mo inandel, dinala, hinawakan, inalagaan ang asawa mong anak niya. Nanay, tatanong niya kung ilagaan yung asawa ng anak niya. Itatanong yan sa atin. Kung ikaw ay nangangalakal, itatanong din ng Allah, paano ang klaseng pangangalakal mo? Kasi namumuha ka ng bagay ni pati natapon. Itatanong lahat. Saan mo kinuha yung pera mo? Paano mo ginamit yung pera mo? Isa sa mga katanungan. 4 na katanungan sa kabilang buhay na hindi ka makakakbang kahit sa nakbang. Una, anong ginawa mo sa kabataan? Anong ginawa mo sa edad mo? Yung bata ka pa? Malakas ka pa? Anong ginawa mo? Ano ang nagawa natin? Magtaubat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. At pangalawa, saan mo ginawa? Paano ka kumita? Itatanong ng Allah kung ito ba ay nasa halal o nasa haram. Tapos paano mo ginamit? Kahit halal yan, itatanong pa rin paano mo ginamit. Baka halal ang earnings mo, haram naman ang pinaggagamitan mo, nagdi-disco ka, kung ano ang ginagawa. Tatanong din ng Allah. At pang-apat, paano mo ginampanan, isinagawa ang ilmu na intindihan. Ibig sabihin ng bawat Muslim, alam nila ang sambahayan ay wajib. Alam natin lang. Itatanong yan, alam mo wajib ang sambahayan, ba't hindi mo ginawa? Anong sagot natin? Kasi ganito po, Allahu Akbar. Ang Allah ang dakila kaysa sa anumang sagot mo. Kaya maintindihan mo kung gaano kahalaga ang ibadat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sana mga kapatid namin sa agama, magbubukas ang isipan, puso natin. Paano natin bigyan ng halaga ang ibadat sa Allah Ta'ala? Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kaya ibadallah, taqullah. Mga kapatid namin sa agama, hindi pa umabot ng isang buwan, dumaan ng Ramadan. So sa loob ng Ramadan, ibadat tayo ng ibadat, puasa. At ang buwan ng Ramadan na yun, lahat ng ibadat natin, inako na yun. Ang Ramadan sa akin. At meron paghukom sa kabilang buhay. Pag na-fail lahat ng ibadat mo, gusto na, tingnan yung puasa niya. At yung puasa mo mangunguna, pasukin ka ng Allah ng sulat. Pero sa loob ng Ramadan, mayroong mga bagay na mahalagang ibadat hanggang paglabas ng Ramadan. Tandaan natin ang sabi ng Allah Ta'ala sa buwan ng Ramadan, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayo mga naniniwala, mga batiman,
Pinag-utos ko na sa inyo ang magpuasa, mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Pinag-utos ko na rin to, sabi ng Allah sa mga tao na una sa atin. Sa isa inyo. Isa lang mula Adam alayhisalam hanggang nagpupuasa din sila. Iba-iba lang style. At harin nawa sabi ng Allah, la'allakum tattaqun, nalalabas kayo sa buwan ng Ramadan na may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin wala ng Ramadan. Paano natin maintindihan na yung takot na kuha natin sa Ramadan, dala pa rin natin hanggang ngayon? Dahil ang requirements ng takot na yan, dapat darating yan hanggang sa isang Ramadan. Yung nakuha mong takot sa buwan ng Ramadan, pag-ibadat mo, pag-tarawih mo, pag-tahajud mo, pag-puasa mo, pag-sadaka mo, ang lahat ng mga pagtulong mo sa kapwa mo, pagbibigay mo ng mukhaan, dapat makabuo ka ng takot na kung saan yung takot na yan ay magiging bangka mo o sasakyan mo hanggang dadaling ka na sa isang Ramadan. So anong nangyari sa atin pagkatapos ng Ramadan? Ang sipag natin magtarawih, wala na. Sipag natin ng 5 waktu, wala na. Ibig sabihin, pagkatapos ng Ramadan, lumabas ang Ramadan, wala tayong takot sa Allah. Bakit? Meron tayong isang bagay sa loob ng Ramadan na kalimutan gawin. At yung bagay na yun, yung magulang natin, nanay, tatay natin, yun ang bagay na kalimutan natin. Alam niyo, tayo mga lalaki, kahit nakapag-asawa tayo, ang surga natin, nasa talampakan pa rin ng ating magulang. Yung babae kasi, pag nakapag-asawa sila, ang surga nila sa talampakan ng kanilang asawa. Pero tayo mga lalaki, nasa talampakan pa rin ng ating mga magulang. At sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Fala takun lakum uff." Yung salita na inaayawan. Kasi ang rida ng Allah nasa rida ng ating magulang. Sakat Allah, sakat walidain. Ang galit ng Allah nasa galit ng inyong magulang. Ibig sabihin, kung ang magulang mo natutuwa sa iyo, pinapatawad ka, patatawarin ka naman. Pero kung galit sa iyo ang magulang mo, galit din sa iyo ang Allah. Kahit anong ibadat gagawin mo. At hindi magiging dahilan ng lahat ng ibadat, kahit pa naghaji ka taon-taon, kung ang magulang mo ay hindi siya natutuwa sa iyo, hindi ka na pinapatawad, walang kapatawaran ibibigay ng Allah sa iyo. So, anong ginawa natin sa magulang natin? Allah. Minsan buong Ramadan, hindi man natin nabisita. Hindi natin nabigyan ng sweldo natin. Ganon na tayo kagalit sa ating magulang. Kahit sino pang magulang, kahit gaano kasama ang magulang, magulang pa rin yan. At minsan, sabi ng isang sahabi, Amirul Mu'minin sa panahon ng Umar radhiyallahu anhu, meron ako sabi ng kapitbahay na kilala, yung kapitbahay ko na yun, siya ang nagpapaligo sa nanay niya, siya ang kahit dumudumi, siya ang naghugas, siya ang nagpapakain, at kahit nag-umrah, dala-dala ng kanya nanay sa likuran niya, at umiikot ng Kaaba, kahit pa dumudumi yan, hindi siya nagagalit, nililinis niya at humingi ng kapatawaran. Sabi niya, Amirul Mu'minin, natumbasan niya na ba? Nagantihan niya na ba ang kanyang magulang? Sabi ng Umar, subhanallah, yung isang tadyak lang ng paa mo sa loob ng tiyan ng iyong magulang, kahit pagkapanganak sa iyo, nandito ang magulang mo sa balikat mo, hindi mo mababayaran. Ibig sabihin mga kapatid, hindi dahilan ang pagiging kaaway ng asawa natin, ating magulang na sila'y masama. Hindi dahilan na hindi tayo natutulungan ng ating magulang na sila'y masama. Dahil pinalaki nila tayo, inalagaan. Isipin mo. Pero anong nangyari sa atin ngayon? Galit na galit tayo sa ating magulang. Gusto natin ipakita sa kanila, kaya natin. Hindi. Hanggat, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qatta'un. Hindi makakapasok sa loob ng paraiso ang isang tao na mumutol ng ugnayan. Ikaw, pag pinutol mo ang ugnayan mo sa kapatid mo, sa pinsan mo, sa kaibigan mo, lalo na sa nanay mo, hindi ka makakapasok ng surga. Kaya dugtong natin. Malapit lang sila. Nasa Holo, nasa Era, nasa Maguindanao, sa ikan, cellphone. Ma, kumusta ka? Nakasahod ako. Kahit 100 lang padadalang kita, pambili mo na. Hindi natin nagagawa. Hindi natin ba naisip ngayon magulang na tayo kung gaano magpalaki ng anak? Allah. So paano natin sila gantihan? Puntahan mo sila.
Bigyan mo sila. Pag wala na rin silang kapatid, kaibigan, mga best friend, nakita mo yung kasama lagi ng tatay mo, ng nanay mo, magbigay ka ng mabuti sa kanila. Pakitaan mo sila ng mabuting asal, dahil ang pagpakita mo parang pagmamahal mo rin sa magulang. Pag wala na rin sila lahat, meron kang makitang kasing edad ng tatay mo, ng nanay mo, tulungan mo sila. Kahit pwede sila Muslim. Titingnan mo, mashallah, ganito ang nanay ko. Makikita ng Allah ang kapatawaran ng Allah bubuksan. At pag wala na kang magagawa, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, pag namatay ang anak Apo Adam, 3 bagay ang matitira sa kanya. Una, sadaqatul jariyah. Ilmu, nagmumpaat sa kanya. At walalun salih doa. Yung anak na sali nagdudua. So tayo, kung wala nang magulang natin, magdudua tayo. Kaya sa sambayan, Allahumma magfirli, wali waladiyah, walahu makama rabbiyan sa gira. Naka-attach ba yung magulang natin sa atin? Baka wala na. Baka sumusweldo ka na ngayon, nakalimutan mo ng magulang. Huwag mong gagawin yun. Kailanman hindi ka mawawala. Pag pinutol mo ang ugnayan mo sa kanila, pinutol mo na rin ang ugnayan mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Balik mo. Time to time, call them. Ma, pasensya ka na, tatawarin mo. Kahit araw-araw, 2 beses, 3 beses, huwag ka magsawa. Parang Allah subhanahu wa ta'ala ng 5 beses sa kanila. Dahil ang kapatawaran ng Allah nasa kapatawaran ng iyong magulang. Marami sa atin, dahil may lakas na tayo, wala na halaga ang magulang natin. Kung minsan, nandiyan sa iyong magulang, tatawag, to, papa, diyan muna si nanay, oh, kasi hindi na kaya rin. Subhanallah, tayo. Alam mo, kahit gaano kang kagandang anak, kabuting anak, inalagaan mo nanay mo, magulang mo, mashallah. Diyan na sa iyo, ayaw mo na ipupunta sa kapatid mo. Lahat ng sweldo mo, lahat ng trabaho mo, inaalay mo sa nanay mo. Nagkasakit siya, pinospital mo sa lahat. Isa lang ang nasa isip mo. Sana mamatay na si nanay. Hindi dahil galit ka, hindi dahil masama kang tao. Pero nakikita mo nahirapan na siya sa sakit. Kaya nag-isip kayo lang, sana, inshallah, mas nakakanda na rin. Pag nandyan na siya sa bed, mas mabuti na rin mamatay siya. Kasi nahirapan na rin siya. Yun ang reason mo. Hindi mo ba alam ang nanay mo? Nung binagbubuntis ka hanggang karga ka, inaalay niya ang buhay niya para mabuhay ka. Para maligtas ka. Pero ikaw, nag-aalaga sa kanya para mamatay ka. Ganyan yung diferensya natin. Kaya mga kapatid, mga magulang sa atin, pilitin natin. Maging tama ang ating pamaraan sa buhay. Kung naging tama, antayin natin sa magulang. Sana bigyan tayo ng Allah ng tawfiq at hidayah na may ugnay natin ang buhay natin ulit sa ating mga magulang. Hindi reason malayo sila. Network, internet, Facebook, pwede mo sila padala, pwede mo sila abutan. At tumingin ka lagi na, pasensya ka na ama. Pero ito, padala ko sila. It's my pleasure. Ito ang pinakamahal kong bagay, pinakamahalaga sa akin, ang napapadala ko sa iyo. Kung pamilya mo dito, okay lang yan. Harap mo sila, kasama mo sila. Nayayakap mo sila, embrace mo. Rekapin mo sila sa iyong munting tulong, sa iyong munting tawag. Padala mo sila. Minsan ang nagbibigay sa atin ng isipan, waswas ng shaitan, pag pinadala mo, bibigay na naman siya. Let them. At least yung nanay mo, napapakita na yung pagmamahal na sa kanyang mga apo, sa mga kapatid mo rin, nang dahil sa iyo. Di mo ba nakikita ang ganda ng ginawa mo? Allah, sasabi ng nanay mo, ito, binigay sa akin sa inyo na rin. Yun ang gusto ng nanay mo. At naging masaya siya na tinutulungan. Kung kaya lang, naalala ko yung mother ko, yung gulo-gulo na sa Zamboanga. Sabi niya kung mag-iitog lang kayo, ipapasok mo sa tiyan ko para hindi kayo mahirapan. So, ganun pagmamahal namin. So kaya tayo mga kapatid namin, kahit saan tayo makita, remember, isang araw magiging tatay kayo. So pag ang anak ni tulad natin, nagpapapayat sa magulang. So sana i-revive natin muli ang pagmamahal natin. Huwag maging hadlan ng mga bagay. Sabi natin, pag malayo na, ginawa ng Allah ng paraan. Pinagawa ng Allah talang taong matatayong gumawa ng network para hindi kayo magkalayo ng inyong mga magulang. Pwede mo sila makita-kita. Have some time, isang araw, 3 minuto na, kumusta ka na? Nakikita mo namin. Huwag mo na ikwento ang kahirapan mo. Ikwento mo yung damdamin mo na pagmamahal sa kanya. Namimiss kita. Mahal kita. Patawarin mo. All the time. At maririnig mo, anak, wala kang kasalanan.
Takin mo. Maging masaya ka. At bubuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala kagandahan ng iyong buhay. Habang sinasarado mo ang ugnayan mo sa ibang tao, pahirap ng pahirap. Dito sa inyo, bilang guard dito, ang umpisa nito napakahirap. Kinento nyo sa akin. Kasi wala kayong malabasan, walang daanan ng mapagkain. Di ba? So nung nasolve yun, maganda na. Nagkaroon na ka ng gusto. Ibig sabihin nang dinugtong natin ang ugnayan sa tamang pamamaraan, ginawan ng Allah subhanahu. Mu'ayya takillahya sa Allah. Sino man ang tao nang kakaroon ng takot sa Allah subhanahu, gagawan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng nakasarado. Parang ang sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, parang nakakulong ka sa isang ice plan, malamig na malamig. Hindi ka makakalabas. Gagawan ng Allah ta'ala ng daan para makalabas ka. Ganun lang kasimple. Hindi ka binigyan ng pera, hindi ka binigyan ng anuman. Pero napaka, subhanallah.